Ay, nako. Yan na lang siguro yung madalas nating nasasabi ngayon sa mga panahong ito, no? Sa mga nangyayari sa lipunan natin. Hindi lang yung hindi lamang yung kaguluhan ng at hirap ng buhay. Yung korupsyon na kabi-kabila natin naririnig, nababalitaan, pinag-uusapan, nasasaksihan. Saan pa nga ba tayo pupunta? Saan pa ba pupulutin yung bansa natin? Parang lahat naman tayo gusto natin ng pagbabago. Kaya nakapagtataka na sa kabila ng mga usaping ito, mahabang panahon na nakikilala na natin yung mga taong may bahid, pero patuloy pa rin natin pinipili, no? Ngayon lumala na ng husto. May nasabi nga na ang Pilipinas daw ay hindi mahirap na bansa kung hindi plundered. Sakit, diba? Pero hindi pa rin tayo natututo. Kada eleksyon ay pumipili pa rin tayo ng mga nangangako ng magandang kwento ng lipunan sa hinaharap, no? At ipagkagaangan ng buhay. Pero ganun din, sadlak tayo sa dusa. Kaya siguro itong mga panahon ito, kailangan na talaga natin ng discernment. Kailangan na natin ng pangunawa, katalinuhan. Hindi na po pwede siguro yung pagkilala ang tao, maraming sumusunod, sasama na lang tayo sa kanila. Kailangan na natin sukatin ng gusto, limi-limiin, unawain, kahit na may mga nagawang maganda noong mga nakarang panahon, pero huwag natin kakalimutan kung meron din mga ginawang kaduda-duda, may bahid, may naririnig tayo, imbestigahan na rin natin ba, personal, suriin natin, dahil yan naman din ang pangarap nating lahat, magkaroon ng tamang pangunawa. Gaya na sabi ng Kawikaan 17:24, sabi ng karunungan, ang pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Wala namang taong gustong manatili siyang hindi nag-iisip. Habang tumatanda, gusto niya, may natututunan siya, may nalalaman siya, makakapagpasa siya ng mabuti sa mga susunod na pagkakataon. Pero yung mga ayaw mag-isip, ang tawag nga ng kasulatan dyan ay mangmang, sunod-sunuran lang sila. Sabi doon ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Kung ni marinig, kung ni madampot, hindi mula sa sariling sisiyasat o pangunawa, doon na lang din sila. Yun ay nakakalungkot. Tayo sa bayan natin ngayon, sa Pilipinas, sa mga naririnig natin, nababalitaan, kahit na mga inaasahan nating tao na nasabi natin, salamat na andun sila, nakaupo sila, baka magbabago na, pero binibigo pa rin tayo. Kailangan natin ngayon ng pangunawa. Pangarapin natin ito, sikapin natin, maintindihan natin, maging matalino tayo ngayon. Huwag nang bigyan mali ng pagkakataon yung mga ganitong tao na makapangmahala, maluklok. At pumili na tayo talaga ng mga taong matuwid. Yung tunay na may takot sa Diyos. Tunay na may pagmamahal sa kapwa, sa bayan. At naghahangad ng mabuting lipunan. Kailangan po natin ito. Kung sabi nga natin, kung better Pinas ang hangad natin, kailangan maging better Pinoy tayo. Simula ngayon hanggang sa pagkakataon na ibigay sa atin ng Diyos. Nakakalungkot na no? Paulit-ulit ang nangyayari. Hindi tayo tumatalino, hindi tayo nagpapasya na maigi. Ito na po yung gawin natin. Paalala uli natin yung Kawikaan 17:24. Karunungan ang pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Simulan na natin unawain ang lahat na nangyayari. And then, mag-decision tayo ng tama sa susunod. And we can even speak up today against dun sa mga mali natin nakikita. Pwede natin i-pressure yung may mga katungkulan na gumawa na ng tamang aksyon para magbago na rin yung ating lipunan.
No? Yun po. Panalangin natin ito sa Diyos. Panginoon Diyos, samahan mo kami. Tulungan mo kami na ang paghihirap na to, ang kamangmangang ito ay matapos na rin namin, Panginoon. Sikapin namin maging matalino, unawain ang lahat ng bagay. At magpasya kami ng tama sa susunod. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.